sabi ko mas maganda na ibalik ko ang dati kong ginagawa na ang regarding po sa feeding ko sa kanila. Hi guys, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na mga ka-farmers? Ako po ay magbibigay po ng update po sa inyo mga ka-farmers regarding po sa gagawin kong wheat feeding dito po sa aking mga fatteners na sa starter stage po ano. So maglalagay lang po tayo ng face mask para hindi natin malanghap yung lumilipad na tubig ano, na mula sa spray. Ito guys, ang starter. Okay, pandarin mo yung makina doon. Ayan, ang aking mga baboy fatteners na mula sa Yellow Air Tagsaw ko ay, kung hindi ako magkakamali, base po sa record ko, sila ngayon ay 78 days old since birth. Oh, 78 days old since birth. Oh, lumalapad yung ano guys, sa likod oh. Ayan. Basahin mo rin yung kabila para mababad na yung katawan nila. Okay, thank you madam. Thank you for your command. Thank you. Yan, basahin natin. Samantala dito ka-farmers, yung tatlong magkakapatid na fattener mula po sa inahin ko na merong red artag. Sila po ay 66 days old since birth. And then kung hindi ako magkakamali, out of that 66 days old since birth, 40 days old since weaning. Samantala yung 7 dito, yan, 6 dyan ditong isa, sila po ay 78 days old since birth. Then out of that 78 days old since birth, 50 days old since walay. Yan po ang difference sa kanilang edad, no? Yan, bilis-bilisan natin para makakain sila. So sila ka-farmers, ang mga fattener na to, binago ko, no? Nagkaroon ako ng update po sa feeding ko sa kanila. Nabanggit ko last video ko, no, sa mga nagdaang video ko, na binalik ko sa try-a-day feeding. Dry feeding yon. Pero as of now po, sa edad nila, bago magtapos ang kanila pong starter stage, talagang gusto ko silang ibalik sa wheat feeding. Starter pa rin. Maya-maya akin pong ibahagi sa inyo kung gaano sila katagal sa starter, no? Sa bahay ko po kasi nga marami kasing nagtanong kung ilang araw sa starter, ganyan. Pero sa feeding guide kasi talaga sa starter ay 1 month lang okay na, no? Pero ako, na-realize ko rin na body weight sa baboy maganda ring basihan. Depende kasi sa lahi ng baboy no? Meron kasing genetics sa baboy na, o lahi sa baboy na after feeding of starter feeds sa loob ng 1 month, maganda na yung kanilang timbang kaya sinishift na sa grower. Pero ako wala pa akong idea kung ilang kilo sila. So dito guys, hindi pa ako nagpapakain ng grower, no? Hindi pa nga po ako nag-transition sa kanila sa grower. Hindi pa ho. Tingnan natin ang kainan para malinis. Others, pihan natin. Itong aking mga fatteners ngayon, talagang pinagpasyahan ko na wheat feeding na sila, about sa feeding ko sa kanila. Eto na. Lipat natin kasi gutok ko. Kabanha sa mga baboy. Ay, sayang. Dapat dito kami na yung ibabad.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Saktong-sakto lang guys, ha? Come on, come on! Woo! Up! Kailangan kasi guys, ma-timing eh. Nahirapan ako. Ayan na. Oh, kain ka na. Ayan, kain na ha. Ka-farmers, pasensya na ha. Pasensya na kasi talagang alam naman natin ang buhay hagreser. Ang iba nga gumagamit ng headphone eh, parang hindi mabingi, no? Ayan. Ito po ay Pigrolac Starter Premium ha. Yan, sakto lang yung mixing natin sa tubig. I mean yung pinaris ko na tubig sa dry feeds. Okay? Woo! Hinihingal si Dodong ka-farmers pero okay lang. Hinihingal kasi nga napipressure din ako sa mga baboy na gahod. Yan, maghugas ako ng kamay. Dito lang sa loob ha. Papunta pong septic tank. Guantes lang naman tong nandito eh. So bago tayo mag-end mga ka-farmers sa video na ito, itong mga baboy dito na fatteners, sila po today sa video na ito ay 50 days old na po sila from walay. And then 28 days old walay age nila, sila po ay 78 days old from birth. Then sila po ngayon guys ay umabot na sila ng pang 34 po na araw, no? 34 days na po sila since kumakain ng starter. Then mag-add pa ako ng mga ilang araw para sa kanilang uubusin na 1 sack na starter para po sa gaganapin kong transition papunta sa grower. Ang regarding po sa feeding ko sa kanila, talagang kung kukumputin ko ang nasa feeding guide lang ho na 1.2 kilos per head per day sa starter stage po yan ha, times 10 heads po kasi 10 itong baboy na to. So magiging 12 kilos lang po dapat ang kakainin nilang starter feeds sa loob ng isang araw sa 10 fattening. So imbis na o sa halip na 12 kilos na starter feeds ang aking ibigay sa kanila, ginawa ko pong 15 kilos na starter feeds. Disclaimer lang ha, nag-add ho ako ng 3 kilos sa 12 kilos, nagiging 15 kilos po na starter feeds per day of 10 fatteners. So ang 15 kilos na yan, ang ginawa ko, isa ho sa mga update ay bumalik po ako sa sistema ko noon mula sa 8 batch, 9 batch hanggang 10 batch. Ginawa ko po or binalik ko sa with feeding and then sa 5 times po na pag-feed sa kanila. Ka-farmers, alam po natin na ang bawat isa sa atin ay nag-iiba ang mga desisyon sa buhay, no? Mga desisyon sa buhay na ating ginagawa. Katulad po sa aking nagawa ngayon sa mga fatteners kong 11 batch na po ito, no? So nabanggit ko naman talaga na nag 3 times a day ako sa kanila sa feeding ko, sa dry feeding, sa starter. Pero ngayon, pinagmasdan ko ng gusto, sabi ko mas maganda na ibalik ko ang dati kong ginagawa na with feeding. Decision kong ginawa talaga na mas maganda kung maraming tubig ang maipapasok sa kanilang katawan, no? Disclaimer lang, yan po ang simple na akin pong mindset sa akin pong pagiging backyard hog raiser. Ganun pa man, kahit sabihin natin backyard hog raiser tayo, hindi po natin kailangang mahiya na ituloy ang mga sistema natin sa ating pag-alaga sa baboy. Para po sa mga baguhan, ang link po ng feeding guide for fatteners at sa inahin at kung paano gumawa ng pig drinker, nandyan po sa description ang link para po sa inyong mga baboy na makatulong sa kanila. Shoutout po kina JRS Backyard Farm, Patrick Nicolas, Sheila Rose Gillian, Kois Rufino, Rita Malupa at sa inyong lahat viewers, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa papanood sa video na ito. Happy farming as all, God bless and peace out everyone.